Pakita ko sa inyo. Ito ginawang teenager yung interview sa kanya. Ito yun, no? Pakinggan nyo. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Di ba? Putang ina, ganyan ba yung gusto nyo maging presidente sa Pilipinas? Mas masakit pa daw ang maiwan ng boyfriend o girlfriend kaysa sa ma-impeach. Putang inang yan. Ganyan ba ang gusto yung utak presidente? Ganyan yung sinasabi ninyo. Naka-fentanyl yan. Naka-fentanyl, malakas ang tama. Yung amo ninyo, kaya nga na-impeach kasi kawatan, nakakahiya, putang ina. Ganyan yung gusto nyong maging presidente. May tama sa utak. Tingnan nyo, yung mga ganyang style. Tapos tignan mo yung bahakhak niya. Tawang-tawa pa. Tawang-tawa pa. Diyos mio, pero deep inside yan, bukas makalawa, mama. Diyos ka, puro sugat na naman yan. Impronto mga di makasagot ng maayos. Kaya nga, magkano bayad sa mga lalaki, sabi ni Ezekiel Arsiaga. Ako hindi ko kailangan magbayad. Hindi ako katulad sa idol mo na magpapagawa pa ng gasoline station. Ay, tandaan nyo, hindi ako nagbabayad. Hindi ako katulad sa idol ninyo na papatayuan ng gasoline station at papadalhan pa ng liham. Di ba? Umayos ka, sobra ka na. Bakit? Masakit ba? Yung pipersonalin nyo ako dito, hindi ba kayo lang marunong? Kahit tanungin nyo ako kung magkano ang binayad ko sa mga lalaki, pues, titi lang panlaban ko. Pag may titi kang malaki, hindi mo kailangan magbayad. Yung idol ninyo, wangwang na ang puki, kaya kailangan magbigay ng gasoline station sa isang basketball player. Yan, dyan kayo magaling. Magkano ang bayad? Hindi ko kailangan bayad. Pakitaan mo lang titi na malaki yan, hahabulin ka na. Yung idol ninyo, kailangan magpatayo muna ng gasoline station, magpadala muna ng liham at ibenta kay Bustuyo. Masakit, diba? Sobra pala ako pero masakit. Tago sa buto. Ako hindi ko kailangan bayad. Bakit? Bakit ako magbayad? 7 inches man titi ko. Kaysa sa idol ninyo, kailangan magpatayo ng gasoline station. Bakit? Wangwang na yung pokin niya Hindi naman kasi tatalab kung kantot-kantot lang. Siyempre, pag basketball player, malaki titi. Diba? So, para babalik-balikan ka ng basketball player, patayuan mo na ang gasoline station. Diba? Ganon yon. Nice. Ganon yon. Nice. Diba, biruin nyo? Diyos ko, kung ako boboto ng politician, tapos gusto ko maging presidente, tapos ang sagot, alam mo yung para siyang grade 6? Alam mo yung utak elementary? Ganyan ba yung sinasabi niyong abogada? Ganyan ba yung sinasabi ninyong maging presidente sa Pilipinas sa 2028? Meron pa ba tayong aasahan sa 2028? Meron pa ba tayong aabangan na maging presidente tapos ang utak grade 6, utak elementary? My God, tinatanong ka anong pakiramdam mo na na-impeach ka sa Congress? Ang sagot, mas masakit pa nga yung iwan ka ng jowa, girlfriend o boyfriend kaysa sa ma-impeach sa Congress. Tama ba yung ganong sagot? Putang ina. The introverso, wala akong pake. File me 1,000 case. Pero sampalin mo na kita. Para may danyos. Di ba yung ididemanda ka kasi napahiya siya. Pero sampalin mo na kita kasi mahirap yung tatanggap ka 1,000 kaso. Tapos wala man lang danyo. Sampalin mo na kita. Di ba? Antayin daw niya yung kaso ko. Bakit ako kakasuhan? Bakit? Nagbanta ba ako ng buhay ng presidente? Nagnakaw ba ako sa pera ng kaban ng bayan? Meron ba akong nilustay na confidential fund na 612 million? Natanggal ba ako? Na-impeach ba ako? Kaya ako kakasuhan? My God. Naka-fentanyl ka ba? Hindi siya para sa bayan. Hindi po siya para sa mamamayan. Ang isip niya ay kalandian. Ang utak niya, utak elementary. Ganyan.
Ganyan ba ang gusto ninyo? Asaan yung sinasabi ninyo na si BBM bangag, si BBM adik at si Digong ang disente? Asaan yung sinasabi ninyo dyan? Asaan na? Asaan nyo yung sinasabi ni Duterte? Oh, kayo mga kasundaluhan, mga kapulisan, sasang-ayon ba kayo na may presidente tayong adik? Baka naman pag naging presidente si Sara, tapos yung utak puro kalandian, alam nyo, mas masakit ang iwan ng girlfriend o boyfriend kaysa ma-impeach sa Congress. Ha? Buti pa si Mama Lenny na sinabihan ni Digong na lutangi, lugaw. At least yun, lalaban ako. Lalaban tayo. Para sa ikaunlad at ikabuti ng ating bansa, hindi ko hayaan na haluan ng anumang kabulastugan ang ating pangalan. Lalaban ako. Lalaban tayo. Pero kay Sara Duterte, iba term niya. Alam nyo, sa totoo lang, mas masakit ang iwan ka ng boyfriend o girlfriend kaysa ma-impeach sa Congress. Putang inang yan. Yan ba ang gusto ninyo? Ganyan ba? Marjo Cruzado? Ang pangit ng pangalan mo. Tangina mo, nung bata ka, hindi ka marunong magguhit letter G. Ang masulat mo dyan sa pangalan mo, Mario. Instead of Marjo. Lumipad si Sara kanina. Saan siya papunta? Naku, mag-hold na kayo ng departure order. Baka pupunta na ng West Philippine Sea yan. Anong paki mo? Anong paki ko rin sa'yo? Ipagtanggol mo yung idol mo, Ezekiel. Kasi ako dito, kung anong sasabihin ko, wala ka rin paki. Basta sa totoo lang masasabi kong mahirap ipagtanggol ang idol ninyo. Kasi kung alam nyo sa totoo lang, kung kaya ninyong ipagtanggol ang idol nyo, hindi kayo magpagod dyan eh. Hindi kayo magpagod na mag-comment sa akin at dagdag kayo sa views. Diba? Oy, Ma'am Euphemia, maraming salamat sa yung $20 super sticker. Thank you so much po. Mas masakit kamo kung wala kang trabaho. Pusit. Ang boyfriend hindi masakit kung iiwan ka sa mga hudas. Diba? Sabi ni Ma'am Mary Daner. Diba? At totoo lang, mas masakit. Sa bagay, Ma'am Mary, hindi naman siya masaktan kasi ang laki ng nanakaw niya. Ikaw ba naman? From 2016 to 2022 or 2023, billion na po. Billion na po. From 2016 to 2023, billion na po ang nanakaw niya. Kaya, hindi po masakit. Biruin nyo ba naman, nung nakaraan, 200 million. Tapos yung sunod taon, 300 million. Tapos sunod taon, 400, 500, 600. Pag i-add mo yun, billion yun eh. So kahit wala sigurong trabaho, at least may billion na. Mas masakit kung hindi ma-impeach si Sara Mau, sabi ni Lily2 Vlogs. Ay, wala naman akong pakialam kung hindi ma-impeach yan eh. Anong pakialam ko? Diba? Diba, baka mas mayaman po si Duterte kaysa kay Villar. Yan yung sinasabi natin na silent rich. Diba? Ang tawag dyan, pag mayaman kang tahimik, mafia. Yan ang totoo. Diba? Pag magtahimik kang mayaman, mafia yun. Pero pag mayaman kang bulgar, businessman yun. Businessman or businesswoman. Diba, ganun lang naman. Mayaman ka, tas tahimik lang, mafia yan. Bakit? Hindi natin alam kung saan galing yaman nila. Silent billionaire, mafia ang tawag dyan. Napansin lang talaga namin. Puro ngiwi vlogger, basta loyalista, sabi ni Ken Y. Napansin ko nga din lahat ng vlogger ng DDS ang bobobo Tapos puro pangit. Okay lang ngiwi, at least may utak. Anhin mo yung vlogger ng mga DDS, puro pangit. Bakit? Magsabi kayo ng vlogger ng DDS na may hitsura.